Wala kayong karapatan na pagalitan ako dahil hindi nyo naman ito bahay. Nakikitira lang naman kayo. At sino ka sa tingin mo? Anong magagawa mo para pigilan kami? Umalis ka na hanggat hindi pa nagbabago ang isip ko. At kung ano man yun, wala ka na doon. Kailangan kitang patayin. Ito ang para sa iyo! Bata pa lang, sanay na ako sa mga gawaing bahay. Palagi akong tumutulong sa tiyahin ko sa paglalabada sa mga mayayamang tao upang maging doble ang pagsahod nila sa amin. Hanggang sa namatay si Tia Amel. Kaya ako ang pumalit bilang tagalinis sa bahay na mag-asawang mayaman sa aming baryo. Ngunit sa kasamaang palad, ang mag-asawa ay namatay dahil sa hindi pangkaraniwang sakit. Magandang araw po sa inyo, Miss Esperanza. Lalo-lalo na sa inyong solid na mga listeners. Ako nga po pala si Angeli. At ito ang aking kwento. Bago ko simulan ng storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Paano na ngayon? Yung namatay na ang mag-asawang may-ari ng bahay. Saka naman magraraket? Hindi ko rin po alam eh. Siguro papatusin ko na lang po ang trabahong inaalok sa akin ni Mang Nestor na magtinda ng puri. Ay, siraulo ko talaga, Angeli. Hindi ka pinalaking ganyan na tiyahin mo. Baka multuhin ka nun kapag ginawa mo ang bagay na yan. Nagbibiro lang naman po ako, Mang Rodi. Sarili ko lang ang binubuhay ko kaya hindi ko na kailangang pumasok sa mga ganyang bagay. Isa pa, malusog ang katawan ko. Kaya ko magtrabaho sa bukid para lang makakain. Akala ko totoo na ang sinasabi mo. Bakit hindi ka nalang magtinda ng puto? Ako ang magluluto at ikaw ang maglalako. Pwede naman po. Marami naman po kayong customer dito sa atin eh. Paano? Maglalako ka bukas. Sabihin mo lang sa akin para may handa ko yung mga lutuan ko mamaya. Sige po, bukas po ng umaga, tsaka sa hapon. Buti naman at pumayag ka. Alam mo, ang inaalala ko lang ngayon ay si Jason. Ano kaya ang plano niya gayong... ayun na pala. Diyan na si Jason eh. Mang Rodi, Angeli, ang aga-aga nyo naman nagkita. Dumaan kasi ako dito para maghanap ng labada. Ito namang si Mang Rodi nakita ko. Pinag-uusapan namin na maglalakaw ako bukas ng puto at siya ang magluluto. Maganda yon. Daanan mo ko bukas dun sa mansyon ha para makabili ako. Jason, ano naman ang plano mo gayong patayin ang mag-asawa dyan sa tinitirhan mo? Hindi ako aalis hanggat hindi dumarating ang kanilang kamag-anak. Ang balita ko, may mga kamag-anak pa raw sila sa Maynila. Pinaalam na rin daw ni Kap sa kanila yung nangyari sa mag-asawa. Ganun ba? Di mabuti. Dapat lang na makita mo yung mga kamag-anak para malaman mo kung anong plano nila sa'yo. Ikaw pa naman ang nagsakripisyo na alagaan ang mag-asawa. Ibig na sila ang gagawa. Hayaan nyo na po. Matagal din naman ako nanilbihan sa kanila at mabait din naman sila sa akin. Kung tutuusin, kulang pa yung ginawa ko para sa kanila. Ang bait mo talaga, Jason. Sana lahat ng mga lalaki kagaya mo. Pauna na ako sa inyo ha. Babalik lang ako dun sa bakuran ng bahay. Magwawalis pa ako. Bukas ng umaga, daanan mo na lang mga puto dito, Angeli. Sige po. Salamat po. Si Mang Rodi ay may 2 taon nang nakalipat sa aming baryo. Simula nang dumating siya, nagtitinda na siya ng puto. Ngunit bigla rin siyang nagkasakit dahil sa katandaan at hindi na kayang maglakad ng matagal. Si Jason naman ay kasama ko noon sa mansyon. Mabait at masipag na katiwala na mag-asawa. Siya rin ang nag-alaga sa kanila na magkasakit sila. Wala ka bang balak umuwi sa pamilya mo? Wala naman ako mauwian ng pamilya. Wala na akong nanay at tatay. Wala rin akong kapatid. Kaya nga napadpad ako dito sa baryo nyo. Pero alam mo,
Swerte ka pa rin. Dahil nakahanap ka ng mga among mababait. Kaya lang, wala na sila. Pareho tayong nawalan ng pinagtatrabahuhan. Kaya nga kung sakaling darating yung kamag-anak ng mag-asawa, namumroblema ako kung saan ako lilipat. Huwag na isipin ng ganyan. Mabait ka. Kaya sigurado ako na hindi ka nila papaalisin. Tsaka hindi ka naman nakatira dun mismo sa bahay. May sarili ka namang kubo. Paano kung masama yung ugali ng pamilya ng mag-asawa? Hindi naman lahat ng mayaman mababait. Sa bagay, tama ka. Habang nag-uusap kami, may boses na biglang bumulong sa akin. Tinakpan ko ang tenga ko. Hindi ko mawari kung ano ang sinasabi. Umihip ang malakas na hangin. At halos mabingi ako nang pati hangin ay tila bumubulong. Simula nang mamatay si Tia, madalas na akong makarinig ng kakaibang mga bagay na hindi ko maintindihan kung bakit nangyayari. Ano ba? Tantalan niyo na nga ako! Tama na! Sakit na ng tenga ko! Anjali, paano ka? Bakit hawak-hawak mo yung tenga mo? Ang ingay! Ang ingay ng hangin! Ano? Wala namang hangin Ayos ka lang ba? Baka may sakit ka. Wala akong sakit. Ayos lang ako. Ayan. Wala nang bumubulong. Baka naman na-stress ka lang dahil sa nangyayari. Ewan ko ba? Hindi ko alam Nagkakaganito lang ako simula nung mamatay ang tiyahin ko. Hindi ba albularyo ang tiyahin mo? Naniniwala ko na ang lahat daw ng ginagamot ng mga albularyo ay bumabalik sa kanilang katawan o sa kamag-anak. Baka kaya ka nagkakaganyan sa'yo kasi bumalik yung panggagamot ng tiyahin mo. Ay, huwag naman sana, Jason, no? Alam mo namang walang albularyo dito sa atin Ang mabuti pa, umuwi ka na at magpahinga. Pasensya ka na kung pinag-alala pa kita, ha? Wala yun, may pinagsamahan naman tayo. Sige na. Iwan na kita dito, ah. Pagsapit ng umaga, dumaan ako sa bahay ni Mang Rodi para kunin ang mga puto. Marami siyang naluto, kaya agad ko yung nilako. Sa 10 plastic na dala ko, isa na lang ang natira nang madaanan ko ang mansyon. Nagulat ako, may sasakyan na sa loob. Nag-doorbell ako. Natanaw ko si Jason na tatakbong binubuksan ang gate. Bakit ngayon ka lang dumaan? Alam mo bang may bisita? Dumating na yung kamag-anak ng mag-asawa. Talaga? Ano namang sabi sa'yo? Hindi pa kami gaano nag-usap dahil pagod sila sa biyahe. Kumakain ata sila ngayon Pasok ka na, papakilala kita. Ngayon na mismo? Naku, nakakahiya naman. Huwag ka maya. Bibiling ko na lang yung isang plastic ng puto mo. Napilitan akong pumasok sa loob ng mansyon at nadatnan namin ang pamilyang kumakain. 3 sila, mag-asawa at ang batang lalaki, na wari kanilang anak. Kuya Emilio, Ate Anding, siya nga pala si Anjali. Siya dati naglilinis ng bahay na to nung buhay pa yung mga amo ko. Ay, ganun ba? Ay, sumabay na kayo sa pagkain sa amin. Masasarap itong baon. Mula pa ito sa Maynila. Naku, wag na po. Busog pa po ako. Huwag na kayo maya. Simula ngayon, dito na kami titira ng asawa at anak ko. Ang gusto ko kung ano kayo sa mga pinsan ko noon, ganun din kayo sa amin. Pinsan ko pala ang matandang babae. Ganun po ba? Nalulungkot nga po si Anjali dahil wala na siyang mapasukan. Dati halos araw-araw siyang pinapatawag ng mag-asawa para maglinis at maglaba. Nako, huwag kang mag-alala. Kami ang bahala sa'yo. Si Anding ay may online na trabaho, computer lang gamit. Wala mag-aalaga sa anak namin kung ayos lang sa'yo.
At payag ka, edi kunin ka na namin bilang katulong dito. Po? Oo, para may mag-asikaso sa anak kong si Tata. Payag ka ba, anak, na si Ate Angeli ang mag-aalaga sa'yo? Opo, mukhang mabait naman po si Ate Angeli. Oh, ayan naman pala. Malaki tong bahay, dito ka na rin tumira. Opo, tatanggapin ko po ang alok ninyo. Naku, maraming salamat po ah. Walang anuman. Masaya akong tumingin kay Jason. Malapad ang kanyang ngiti. Mukhang tuwang-tuwa rin para sa akin. Binalita ko kay Mang Rody ang napag-usapan sa mansyon at natuwa rin siya. Ay naman pala eh. Mabait rin naman pala sila. Kaya nga po eh. Mang Rody, eto na po pala yung benta ng puto kanina. Hati na lang tayo dito. Paalala ko lang sa'yo ha. Angeli, kahit sino pwedeng maging mabait. Kilalanin niyo sila ng maayos. Opo, alam ko naman po yun. Mabuti. Kahit papano, hindi ka na namomroblema kung saan ka maghahanap ng trabaho sa hirap ng buhay ngayon eh. Bukas na po ng umaga, lilipat dun sa kanila eh. Baka paminsan-minsan na lang po tayo magkikita niyan. At bakit naman? Igala mo ang anak nila para magkaroon ng mga kaibigan dito. Para na rin makita ng bata ang kabuuan nitong baryo. Sige po, ipapaalam ko po sa magulang niya kung papayag po sila. Nagsimula na ako magtrabaho sa kanila. Binigyan nila ako ng isang kwarto sa mansyon. Maamo ang mukha ng mag-asawa. Hindi sila istrikto at hindi madamot. Kinausap muna nila ako bago simula ng aking gawain. Angeli, alam ko na isa ka sa pinagkakatiwalaan ng pinsan ko noon pero ayaw ko nang pakikialam sa mga gamit naming mag-asawa. Kung ano lang ang inutos ko, yun lang ang gagawin, ha? Opo, nauunawaan ko po. Si Tata may sakit sa puso. Hindi siya pwedeng magulat o mapaiyak na sobra. Ang gusto ko, ituring mo siyang parang kamag-anak mo. Mahilig po ako sa mga bata. At tinitiyak ko po na magiging maayos po ang samahan namin ni Tata. Matanong ko lang, sino ba sa inyong dalawa ni Jason nang naunang nakapasok dito? Si Jason po. Ang dating tagalinis po ng bahay na to ay tiyahin ko po. Pero namatay na po siya eh. Kaya ako na lang po ang pinatawag ng mag-asawa. Ganun ba? Mukhang may tao ata. Pakisuyo naman buksan ng pinto, Angeli. Sige po. Jason, pasok ka. May gusto lang sana akong sabihin kina Kuya Emilio at Ate Anding. Halika, nag-uusap rin naman kami dito eh. Nang makapasok si Jason sa kwartong pinag-uusapan namin, ngumiti sa kanya ang mag-asawa. Nakita kong nahihiya pa si Jason habang nakatingin sa kanila. May problema ba, Jason? Ate Anding, kaya po ako nandito para magpaalam. Sa tingin ko, hindi nyo na ako kailangan. Nandito na rin si Angeli at nahihiya po ako na manatili rito gayong wala naman po akong ginagawa. Ano? Aalis ka? Bakit ka naman naalis? Hindi ka naman namin pinapaalis. Maghahanap po sana ako ng trabaho. Huwag ka nang umalis, Jason. Dito ko na lang magtrabaho sa amin. Maraming gawain dyan sa garden. Walang ibang mag-aayos ng mga bulaklak kundi ikaw. Ang trabaho lang kasi ni Angeli ay magluto at tingnan si Tata. Ikaw na yung bahala sa labas ng bahay. Oo nga naman. Mahihiya naman kami na paalisin ka. May sarili ka namang kubo at doon ka na nakatira. Iniisip ko po kasi na magiging pabigat ako sa inyo. Dagdag palamunin pa ako. Ikaw lang ang nagsasabi ng ganyan. Ikaw ang tumulong sa pinsan ng asawa ko kaya hindi ka namin paaalisin. Kung itinuturing ka niyang pamilya,
Kung ganon, pamilya rin ang turing namin sa'yo. Talaga po? Hindi niyo po ako papaalisin? Hindi. Dito ka lang sa amin. Kesa naman na maghanap pa kami ng bago mag-aalaga ng garden dyan. Jason, hindi mo na kailangan mag-alala. Hindi ka na aalis. At hindi ka na mahihirapan maghanap ng trabaho. Total, mabait naman sila. Dito na lang tayo. Lumipas sa mga araw na pagtatrabaho ko sa mag-asawa. Sobrang maayos ang lahat. Wala akong mairereklamo sa ugali nila. Nalaman nila ang tungkol sa sakahan ng pinsan ni Kuya Emilio na may mga tanim na kamatis. Kaya niyaya nila akong puntahan yon. Pinaiwan nila si Jason sa mansyon para magbantay. Gusto ko ring sumama para makapasyal at makalanghap ng preskang hangin. Malawak ang taniman ng kamatis ng mag-asawang to. Sa katunayan, hindi lang kamatis ang tanim nila dito, may mga gulay pa. At kung ano-anong prutas. Dati, si Jason po ang inuutusan nilang magtanim dito. Natatanaw ko na nga ang mga kamatis nila. Ang gaganda ng mga bunga, marami na ring hinog. Kaya nga, pero alam mo Emelio, nakukonsensya ako eh. Parang sa mga isipin na nagkasakit sila. Hindi natin sila naalagaan. Pero nagmana tayo ng ari-arian. Naunawaan naman ng pinsan ko yung sitwasyon natin. Sa katunayan, siya pa nga nagsabi na huwag natin iwan ang buhay natin sa Maynila. Likas po talaga na mabait ang mag-asawang yun. Emelio, teka, nasaan ang anak natin? Si Tata, nakasunod lang siya sa atin kanina. Tata! Tata! Nandito po ako, Tay. Halip po kayo dito, may nakita akong mga patay na hayop. Nagkatinginan kaming tatlo at kaagad na tumakbo papunta sa kinaroroonan ni Tata. Halos madual kaming tatlo nang malanghap ang mabahong amoy na parang panis na isda. Nakakasulasok. Kaagad kong tinakpan ng damit ko ang aking ilong. Oo, Tata. Lumayo ka dyan. Hindi mo pwedeng langhapin ang amoy ng mga namatay na hayop na yan. Maaari kang magkasakit. Halika dito, anak. Ay, Diyos ko. Hindi lang ata iisang hayop ang namatay dito. Tingnan niyo. Napakaraming butong kumakalat. Hindi lang buto ng hayop ang nakikita ko. Parang may buto ng tao na nakahalo. Sino kayang may gawa nito? Ayun pa ang manok at aso. Sa nakikita ko, mukhang isang gabi pa lang silang pinatay. Nasira rin ang ibang kamatis sa bahaging to ah. Ire-report natin to sa barangay. Baka mapagbintangan tayo sa mga nawawalang hayop dito sa baryo. Oo nga. Tara, bumalik na lang tayo. Biglang nag-ibang pakiramdam ko. Para akong nahihilo. Dali-dali kaming umuwi sa mansyon ng mga oras na yon. Pagdating namin, hindi namin inaasahang may madadatnan kaming isang matandang babae. Tila may hinahanap sa bahay. Kaya inakala ni Kuya Emilio na magnanakaw ang matanda. Sino ka? At paano ka nakapasok sa bahay na to? Nasaan na ba si Jason? Binili ko sa kanya na bantayan tong bahay at makapasukin ng masamang loob ah. Ano ba? Huwag mong hawakan ng anak ko. Lumayo ka! Aray ko! Ang bastos mong lalaki ka! Emelio, huwag mo nang patulan. Wala namang kakayahan yan na labanan ka. Ale, ano po ba ang sadya nyo dito? Bakit hindi pinasok itong bahay namin? Tsaka, may hinahanap po ba kayo? Oh, may hinahanap ako dito. Ang alam ko, dito ko lang inilagay ang abo ng apo ko. Imposibleng mawala yun dito. Aabo po ng apo ninyo? Huwag niyo nang pansinin yan. Baliwata ang babaeng yan eh. Okay lang sana kung hindi natin siya naabutan dito sa loob at nangingialam pa sa mga gamit.
Ale, ano po bang pangalan ninyo? Tsaka, ang bahay na ito ay hindi po sa inyo. Kaya wag niyo na pong hanapin ang abo ng apo ninyo dito. Bakit? Sa inyo ba ang bahay na ito? Kaya namatay ang may-ari ng bahay na ito dahil kinain sila ng mga aswang. Aswang ang may dahilan kung bakit sila nawala. Aswang? Nagkasakit po sila at hindi po sila kinain ng aswang. Tinatakot mo lang kami. Umalis na kayo dito. Kung hindi, magtatawag ako ng barangay para ipakalatkat kayo palabas. Emelio, huwag namang ganyan makipag-usap sa matanda. Kawawa naman. Alam mo, Anding, na hindi ako masamang tao. Pero siya, ano ba siya? Bakit niya pinasok ang bahay natin? Wala kayong karapatan na pagalitan ako dahil hindi nyo naman ito bahay. Nakikitira lang naman kayo. Pinsan ko po ang may-ari nitong bahay. Pinatay ng aswang ang pinsan mo. Maniwala kayo sa akin. Kahit ako, kinilabutan sa sinasabi ng matandang babae. Matagal na akong naninirahan sa baryo, pero ito ang unang pagkakataon na nakita ko siya. Mabaho ang amoy, mahahaba ang mga kuko na puno ng lupa. Akma niyang hahawakan si Tata, pero mabilis kong pinigilan ng kanyang kamay. Huwag po ang bata, Ale. Natatakot po siya sa inyo. Ate Angeli, siya po ata yung aswang. Tignan niyo po yung itsura niya. Huwag kang magsalita ng ganyan, Tata, ha? Matanda yung kaharap mo. Sige na, Ale, umalis ka na. Tinatakot mo ang pamilya ko sa sinasabi mo eh. Teka, nasa na ba si Jason? Maiwan ko muna kayo at hanapin ko siya. Huwag kang umalis dito hanggat hindi nakakaalis itong matanda. Baka may gawin siyang hindi maganda. Angeli, ikaw na lang kaya maghanap kay Jason. Sige po. Mabilis akong lumabas ng bahay. At saktong nakita ko si Jason, nakakapasok pa lang sa gate. May bitbit na mga gulay at kung ano-ano pa. Oh, saan ka galing? Alam mo bang pinasok ang bahay, ha? May nahuli silang matandang babae doon. Ano? Matandang babae? Teka, galing kasi ako sa palengke. Alam ko kasing uwi kayo ngayong tanghali kaya bumili na ako ng uulamin natin. Ay, bilisan mo na dyan at baka magalit si Kuya Emilio eh. Oo na, tara na. Ayaw pa naman umalis ng matandang yun. Tapos kung ano-ano pang sinasabi niya. Ay, basta. Kinikilabutan kami habang nakikinig eh. Nadatnan namin sila sa ayos na hinihila ng matandang babae si Tata, habang pilit naman siyang tinutulak palayo ng dalawang magulang. Aling Bena, anong ginagawa niyo? Kilala mo ang matandang to? Opo, kapitbahay lang po natin siya. Nung boy po yung mag-asawa, madalas po siyang nandito. Magkaibigan sila ng babaeng amo namin ni Angeli. Kaya pala siya nakapasok. Saan ka ba galing? Hindi mo ba sinara na maayos yung gate? Pasensya na po, nakalimutan ko. Galing po ako sa palengke para bumili ng mga gulay na lulutuin sana para sa pananghalian natin. Buti naman at kakilala mo ang matandang babaeng to. Naku, pasensya ka na talaga, Ale. Akala ko magnanakaw ka. Pero sa susunod, huwag na kayong papasok dito nang hindi namin alam, ha? Nakakatakot po kasi lalo na't hindi namin kayo lubos na kilala. Ako na po ang bahala kay Aling Bena. Aling Bena, umuwi na po kayo. Pakayatid na lang sa bahay niya. Natatakot na si Tata sa mga pinagsasabi niyang mga aswang-aswang daw. Aswang? Oo. Halika na, Aling Bena. Angeli, tulungan mo kong ihatid ang matandang to sa bahay niya. Oo, sige. Pilit naming inakay ang matandang babae palabas ng mansyon. Kumakawala siya habang nakangising nakalingon kay Tata. Hindi ko kayo tatantanan. Babalik ang aswang at papatayin nila kayo. Ano ba naman yung sinasabi niyo, Aling Bena? Tinatakot niyo sila. Nagsasabi ako ng totoo. Ang abo ng apo ko, hindi ko pa nadadala.
Kaya hindi ako pwedeng umalis. Kukunin ko muna ang abo ng apo ko. Wala nga po ang abo ng apo ninyo dito sa mansyon. Ulyanin na talaga matandang to. Kaya parang hindi na siya lumalabas ng bahay. Ewan ko ba kung may kamag-anak pang nag-aalaga sa kanya. Ay, kawawa naman siya. Saan ba ang bahay nila? Doon pa sa dulo. Ang mabuti pa, buhatin ko na lang siya at bumalik ka na sa bahay. Balikan mo sila. Sigurado ka bang kaya mo na siya? Oo naman. Sa laki ba naman ng katawan ko? Sa tingin mo, makakataka siya sa akin? Sige Huwag mo siyang sasaktan, Jason Aling Bena, umuwi na po kayo Pasensya na po talaga. Mabilis akong bumalik sa bahay at nadatnan ko si Kuya Emilio na waring nag-aabang sa akin. Nasaan ang matandang yon? Si Jason na po ang naghatid sa kanya. Tsaka nga po pala, Kuya Emilio. Ulyanin na raw po kasi yung matandang babae na yon. Kaya pala napagkamalan ko pa siyang magnanakaw. Kawawa naman. May kasama kaya yun sa bahay niya? Ang sabi po ni Jason, baka raw po wala. Hindi na nga raw po yun lumalabas ng bahay. Kaya nagtataka po siya kung bakit nakarating po dito yun sa mansyon. Ito talaga si Jason. Alam niya namang maraming mahalagang bagay ang nandito. Kaya dapat nag-iingat siya. Mabuti na nga lang po na hindi tunay na masamang loob ang pumasok dito. Kundi isang matandang ulyanin lang. Pagkatapos ng aksidenteng makapasok sa loob ng bahay ang matandang babae, doon na rin kami sabay-sabay na nakaramdam ng kakaiba. Nasa bandang kusina ang kwarto ko at may naririnig akong malakas na kaluskos mula sa labas. Inisip ko na normal lang yon. Pero nang sumapit ang umaga, sabay naming napag-usapan ang mga pangyayari habang kumakain. Sa tagal ko naninilbihan dito sa mag-asawa noon, hindi ako nakarinig kahit isang kaluskos. Ngayon lang talaga to nangyayari. Baka naman may mga aso lang yun. Hindi ako naniniwala na aso lang yun. Hindi lang naman sa labas ang kaluskos. Pati na rin sa bubungan. Hindi niyo ba narinig yung kagabi? Hindi naman po. Nakakatindig ba lahibo kaya? Parang natutulis na ko kung kumakalmot sa bubungan. Ang akala ko nga'y masisira ang bubong. Mukhang may tao sa labas. Jason, tignan mo nga kung sino yan. Sige po. Alam mo, Angeli, sa totoo lang naisip ko na hindi kaya aso ang matandang babae na yun. Nagkaganito lang naman ang lahat simula na makita niya kami. Lalo pa na hindi ko mapigilang isipin. Dahil nung unang kita niya kay tata, kulang na lang dali niya pa uwi. Tay, nagkaroon po ako ng panaginip kagabi. Tukol po sa matandang babae. At ano naman ang napanaginipan mo? Pwede po bang mamaya na lang po ikwento ni tata yung napanaginipan niya? Ako po kasi, kaming taga-probinsya, naniniwala po na bawal magkwento ng panaginip kapag kumakain. Wala sa amin ang ganong paniniwala sa Maynila. Pero mataas ang respeto namin sa paniniwala ng taga-probinsya. Minsan kasi nagiging totoo ang mga bagay na yun. Maya-maya pa, nang makabalik si Jason, kasama na nito si Mang Rodi. Nagtaka ako kung bakit nandun ang matandang lalaki. Hingal na hingal ang matanda. At tila may mahalagang bagay siyang gustong sabihin. Sumama kayo sa akin. May nagyaring krimen kagabi sa baryo. May napatay na dalagang babae at lahat daw ay iimbestigahan, sabi ni Kapitan. Ano po? Namatay na dalagang babae? Ano naman ang nangyari sa kanya? Baka ginahasa ng mga adik lang yun. Hindi lang siya basta ginahasa. Nakita ko na parang winakwak ng husto ang tiyan at tip-tip niya. Nawawala rin ang kanyang mga laman loob. Ay, sus Mariosep! Ang mabuti pa, ako na lang pupunta doon. Magpaiwan ka na lang dito, Anding. Pwede po ba ako sumama sa inyo? Oo, sige. Ikaw ang bahala. Jason, magpaiwan ka na lang dito. Samahan mo ang mag-ina ko. Sige po.
Nang makarating kami sa pinangyarihan ng krimen, nagkakagulo ang mga tao. Napaduwal ako nang makita na lasog-lasog ang katawan ng babae. Nakakaawang pagmasdan ang naging sitwasyon niya. Nagsagawa ang mga tanod at mga barangay officials ng investigasyon. Ngunit wala silang nakuha ni kahit anong ebidensya. Lahat ng mga tao pinatawag at ini-interview. Angeli, wala ka bang napapansin sa kakaibang kilos ng mga amo mo? Wala naman po. Bakit po ba, Mang Rodi? Tignan mo ang amo mong lalaki. Parang hindi mapakali habang kinakausap. Pinagpapawisan at namumutla. Hindi kaya may kinalaman sa nangyari sa dalagang yan? Huwag naman po kayong magbintang. Mamaya po may makarinig sa atin eh. Hindi naman po yan umaalis ng bahay. Naisip ko lang kasi na nagkaganito lang naman ang lahat simula nang dumating sila. Marami nga ang mga kwento kanina na baka raw aswang ang may gawa nitong krimen. Aswang po? Oo, kasi wala namang matinong tao ang gagawa niyan. Kahit adik, hindi magagawa ang bagay na yan. Isa pa, may mga kalmotang dalaga na parang galing sa mahahabang kuko. Muli kong tiningnan ang katawan ng dalaga at meron nga siyang kalmot. Nag-uwian na rin ang lahat nang matapos ang mga katanungan ni Kapitan sa bawat isa. Sa mga sumunod na gabi, nasa kusina ako habang naglilinis. Nabitawan ko ang pamunas nang may makita akong aninong dumaan at parang umakyat sa taas ng mansyon. Kaagad akong tumakbo sa taas para ipaalam sa mga amo ko. Natatakot kasi ako na baka pinasok na kami na masasamang loob. Ate Andy! Kuya Emilio! Gumising po kayo! Bakit, Angeli? May nakita po akong anino na umakyat dito sa taas. Wala po ba kayong napansin? Wala. Pero kanina may naririnig kaming boses ng matandang babae. Angeli, aswang nga ata talaga matandang yun. Naririnig niyo po ang boses ng matandang babae? Pero wala naman po akong narinig eh. Ang inaalala ko dito ay anak ko. Baka si tata talagang sadya niya sa bahay na to. Alam ko na may masamang nilalang na nag-aaligid sa bahay na to. Kung meron man po, kailangan po nating mag-ingat. Bantayan niyo po ng maigi si tata para wala pong masamang mangyari sa kanya. Pagkaumaga noon, maaga akong nagising para magluto na makakain ng pamilya. Tinanghali na sila ng bangon, kaya pinuntahan ko muna si Jason sa may kubo niya upang ikwento ang mga nangyari. Nakita ko naman siya sa garden habang nagdidilig ng halaman. Anino? Wala ka namang may kitang anino kung walang tao. Hindi kayo namamalikmata ka lang, Angeli. Alam mo, imposible din na multo yun ng mag-asawa. Payapa sila namatay. Alam ko yun dahil ako ang nag-alaga sa kanila. Hindi ako pwedeng magmalikmata. Hindi mo ba talaga napansin na baka may multo sa bahay na yan? Hindi. At kung meron mang multo dyan, baka umalis na ako noon pa. Si Kuya Emilio nga eh. Nagkikwento na may naririnig daw siyang boses ng matandang babae kahit wala naman daw to. Boses ni Aling Bena? Oo. Ewan ko nga ba kung anong nangyayari. Biglaan lang tong lahat ah. Hindi to nangyari kung hindi nakapasok si Aling Bena sa bahay eh. Alangan namang sabihin nating aswang si Aling Bena. Kaya nga eh. Hindi naman natin pwedeng ituro na aswang si Aling Bena. Lalo na wala tayong preba. Buti pa, pumasok na tayo sa loob ng mansyon. Baka gising na ang mga amo natin. Tasabay na tayong kakain sa kanila. Susunod na ako. Tatapusin ko lang tong pagdidilig ko ng halaman. Bumalik na ako sa loob at nandun na nga ang pamilya sa harap ng mesa. Hawak-hawak nila ang kamay ni tata na may pasa at kalmot. Umiiyak ang bata. Nanunuyo na ang dugo sa kamay niya na nanggaling sa kanyang sugat.
Nay, ang sakit po talaga ng sugat ko. Saan ba kasi galing ang kalmot mo, anak? 10 taon ka na kaya alam mo na ang nangyayari. Hindi ko nga po alam. Basta nagising na lang ako kanina na may kalmot na ako sa kamay. Anong nilalang ang may gawa nito? Bakit hindi man lang natin nararamdaman o napansin ang presensya niya? May kakaiba sa bahay niya ito, Emelio. Parang nagsisisi na akong lumipat tayo dito. Ano kaya kung bumalik tayo sa Maynila? Wala na tayong babalikan sa Maynila. Walang kakaiba sa bahay na to kundi kagagawan to ng matandang babae. Siya ang may kasalanan kung bakit nagkakaganito ang anak natin. Ang mabuti pa, gagamutin ko na lang ang sugat at pasamo, tata. Sumama ka sa akin, tara. Sobra akong nag-aalala dahil ang nangyari kay tata ay nangyari din sa mag-asawa noon. Hindi ko sinabi sa mga magulang ni tata ang alam ko dahil alam kong mag-aalala sila ng sobra. Pagkatapos kong gamutin ang mga sugat at pasa ng bata, bumalik na kami sa kusina. Nandun na rin si Jason ng mga oras na yon. Ano nangyari kay tata? Nagkaroon siya ng sugat at pasa. Naalala mo ba nung ganito rin ang nangyari sa mag-asawa? Bago sila nagkaroon ng sakit? Malakas na talaga ang kutob ko na may kinalaman si Aling Bena sa pangyayaring to eh. Siya lang naman ang madalas na pinapapunta dito noon ng mag-asawa. Sabi mo. Sasabihin ba natin sa kanila? Bakit naman kayong dalawa nagbubulong-bulungan? Wala po. Gusto yata ng nilalang na pasukin itong bahay. Kaya kung ano-ano na lang ang ginagawa niya. Naisip ko nga po na baka nagpapanggap lang na ulyanin si Aling Bena para makuha ang bata. Tama ka. Sa oras na bumalik ang matandang babaeng yun dito, mananagot talaga siya sa ginawa niya sa anak ko. Anjali, pwede ba kitang makausap kahit saglit lang? Mamaya na lang tayo kakain. Oo, sige. Kuya Emilio, Ate Anding, sandali lang po ah. Doon kami nag-usap sa likod ng bahay para siguradong walang makarinig sa amin. Pareho kaming naguguluhan ni Jason sa nangyayari hanggang sa pinagtapat na lang niya sa akin na hindi lang pala ako ang nakakaramdam ng kaluskos. Hindi lang pala ako ang nakakita ng anino at may naririnig rin siyang boses ni Aling Bena kada sapit ng 6:00 ng gabi. Hindi ko na sinabi kaagad para hindi na magkagulo ang lahat. Alam mo, hindi naman ako naniniwala na aswang si Aling Bena. Iniisip ko na lang na baka ginagamit ng aswang ang matanda para matakpan ang pagkatao niya. Kung hindi siya, di sino? Tapos naiisip ko rin kung bakit nagkakaroon ng anino sa bahay pero wala namang tao. Yun din ang hindi ko maunawaan. Si tata lang atang sadya ng halimaw na yun. Hindi kaya iisa lang ang halimaw na gustong makuha si tata at ang halimaw na pumatay sa babaeng yun nung nakaraan? Ewan ko, basta hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko. Kaya hindi na lang ako lumalabas ng kubo kapag gabi dahil alam kong dadaan ng anino. Alam ko na magsisimula yung kaluskos at bubulong na naman ang boses ni Aling Bena. Kawawa naman si tata. Wala siyang alam sa nangyayari. Nagulat lang din siya sa pagising niya na meron na siyang ganon. May sugat at pasa na siya. Parehong-pareho rin sa nangyari sa mag-asawa noon. Ganyan din ang kwento nila sa akin. Dapat bang itago natin sa mga magulang ni tata ang totoo? O dapat nating sabihin sa kanila para makagawa sila ng paraan? At ano naman kayong paraan ang gagawin nila? Ganito na lang. Kapag maulit pa yung pangyayaring to, saka natin sasabihin. At ang makapag-isip-isip sila kung ano yung kailangan nilang gawin. Oo, sige. Yan ang gagawin natin. Pero dapat kong sabihin sa kanila ang totoong may aswang nga talaga. Sa puntong yon, hindi ko na kayang maglihim sa pamilya. Karapatan nilang malaman na may aswang na gumagambala sa baryo. Pero ang hindi ko maunawaan ay kung bakit nagkaganon si tata
nang hindi nila nararamdaman. Nahuli ako ni Kuya Emilio na nagsasaboy ng asin at bawang sa bintana at pintuan, kaya nagtaka naman ito. Anong ginagawa mo? Para saan yan? Para ba sa aswang? Opo, Alam mo, Anjali, hindi ko talaga alam kung may aswang. Nagsasabi lang ako ng isang aswang ang matandang babae pero hindi ako sigurado kung may ganun talaga. Kuya Emilio, patawarin po ninyo ako ah. Nagpanggap po kami ni Jason na walang alam sa nangyayari. Pareho naming alam na may aswang na nanggagambala sa baryo. Pero inilihim po namin yun sa inyo. Ano? Meron nga talagang aswang? Opo, pero hindi ko po alam kung aswang ba o matandang babae yun. Sa katunayan, noon ko lang din po siya nakita nung naligaw siya sa bahay ninyo. Malakas din po ang kutob ko na baka siya talaga ang aswang. Pero kutob ko lang naman po yun. Hindi po ako sigurado. Kung ganon, kailangan natin mag-ingat. Opo, ingatan niyo po ang inyong sarili, lalo na po yung anak ninyo. Hindi natin alam kung aswang po ba talagang may gawanan kay tata o may ibang nilalang pa. Ang gusto ko lang po naprotektahan po kayo. Salamat talaga, Anjali. Si Jason po, nangako naman po sa akin na magbabantay siya sa labas. Wala na po tayong ibang maaasahan kundi si Jason na lang po. Nang dahil sa ginawa kong pagsaboy ng asin at bawang, hindi kami nakaramdam kahit ano pa man ang gabing yun. Pagkaumaga, nagyaya si Kuya Emilio na gumala sa mga kapitbahay. Una naming nakausap si Mang Rodi. Hindi ko alam kung ano ang pakay ni Kuya Emilio, pero may kutob na akong magtatanong-tanong siya. Buti naman at nakalabas din kayo kahit na minsan. Alam mo, mas maganda yan. Pakipagkaibigan ka sa mga kapitbahay mo para kung may sakon ang mangyayari, di may tutulong sa inyo. Kaya nga po, dinala ko na lang din si Anjali para naman mapakilala niya ako sa mga kakilala at kaibigan niya. Kamusta nga pala kayo dun sa mansyon? Wala bang gumagambala sa inyo? Mang Rodi, merong gumagambala sa amin. Minsan nakakarinig kami ng kaluskos at minsan po, may anino kaming naaninag kahit wala naman tao. Ha? Ano? Totoo ba yun, Anjali? Opo, sinabi ko na po sa kanila ang lahat. Karapatan po nilang malaman na may aswang na nambibiktima sa baryo. Ayoko din naman pong maging makasarili. Kagabi nagsaboy na po ako ng asin at bawang. Hindi nagparamdam ang aswang. Mabuti naman kung ganon. Ang delikado dito kapag ang anak niyo ang natipuhan ng aswang. Oo nga po, ang anak talaga namin ang gustong makuha ng aswang. Nagising ang anak ko na may kalmot at pasa. Hindi ko alam kung paano yun nangyari samantalang nakaiga lang siya sa gitna namin ng asawa ko. Kung ganon, maaaring may masamang mangyari sa anak niyo kapag hindi ka pa kumilos. Yun nga po ang inaalala ko Ang alam kong aswang ay kaya magpalitan niyo bilang isang malaking aso, pusa o di kaya kung ano-ano pa. Ang alam ko, isang aswang na lakaw ang gumagala dito sa atin. Minsan nang pinatignan ng kapitan nitong baryo sa isang babaylan at nalaman niyang may aswang na lakaw dito. Wala silang kakayahang lumipad o di kaya magpalit ng anyo. Ano naman po ang kakayahan ng aswang na lakaw? Pabilis silang kumilos. Kayang pasukin ng anino ng lakaw ang butas ng dingding. Kaya din itong pasukin ang katawan ng isang tao gamit lamang ang kanyang anino. Nakita kong natakot si Kuya Emilio sa kanyang nalaman. Dahil doon, bigla siyang nawala ng gana na makipag-usap sa iba pang mga tao. Nagyaya na siyang bumalik sa akin sa may mansyon. Kaagad niyang sinabi kay Ate Anding ang kanyang nalaman, na dahilan kaya nataranta ang babae. Anong gagawin natin? Balita ko naman na tinitirikan ng bahay na matandang babae ay sakop ng lupain ng tiyahin mo. Bakit hindi na lang natin siya paalisin para mawala na rin ang ating pag-aalala? Sa tingin mo ba hindi ako kukuyugin ng mga tao kapag ginawa ko ang bagay na yun?
Huwag niyo na po siyang papaalisin. Kapag ginawa niyo po ang bagay na yun, mas lalo po siyang magagalit. Hindi na baling magalit siya. Ang mahalaga mailigtas natin ang anak natin. Sige na, Emelio. Paalisin mo ng matanda. Isasama ko na lang ulit si Angeli sa pagpunta sa bahay ng matandang yun. Kuya Emilio, huwag po kayo magpadalos-dalos. Sigurado na ako, Angeli. Bahala na kung magalit sa akin ng mga tao. Ang gusto ko lang ay maligtas ang anak ko sa kamay ng aswang na yan. Wala na akong ibang ituturo pang aswang kundi siya. Siya lang ang nagkaroon ng interes sa anak ko. At hindi lang yun. Parang nagkaroon ng sumpa ang bahay natin dahil pinasok niya. Nagdadabog siyang umalis, kaya sumunod na lang ako sa kanyang likuran. Pinagtitinginan kami ng mga tao sa gitna ng kalsada. Nang makarating kami sa bahay ng matandang babae, nadatnan namin siyang nagtatabako at nakatitig sa kawalan. Hoy, tanda! Sino ka? Bakit ka sumisigaw dito sa bahay ko? Wala kang respeto. Huwag na huwag mo akong pagsasabihan ng ganyan. Ikaw ang may kasalanan kung bakit kami nagkaganito. Ikaw ang may masamang balak sa anak ko. Lubayan mo ang anak ko o lalayas ka dito. Ano naman ang karapatan mo upang palayasin ako, ha? Hindi mo pagmamayari ang lupain na ito. Ang lupang ito ay bigay ng amiga ko sa akin na pinatay ng aswang. Bakit alam mo na pinatay siya ng aswang? Wala ka na doon. Umalis ka na at ginagambala ninyo ang apo kong nagpapahinga. Apo? Oo, nagpapahinga ang apo ko kaya umalis na kayo. Sa sobrang kuryosidad ko, pinasok ko ang kanyang bahay. Nalanghap ko kaagad ang mabahong amoy. Hinanap ko ang kanyang apo, ngunit walang taong nandun sa loob. Kaagad rin akong lumabas at sinabihan ang matandang babae. Wala pong tao sa loob. Wala po ang apo ninyo dito. Ash! Huwag ka maingay! Nariyan siya sa loob. Nasisiraan ka nga talaga ng bait. Baliw ka na. Aswang ka pa. Bukas na bukas, ipapasira ko tong bahay mo. Ano? Huwag na huwag mong gagawin yon! Isusumpa ko kayong lahat! Hindi na ako natatakot sa'yo, hayop ka! Kumalma po kayo, Kuya Emilio. Sino naman ang kakalma sa sitwasyong to, Angeli? Alam ko na ikaw ang gumawa nun sa anak ko. Ano bang pakay mo, ha? Hindi ko alam ang pinagsasabi mo. Ang apo ko, bigla na lang siyang nawala. Nakita ko siyang nagpapahinga lang kanina dyan sa loob. Kaya, paano siya nawala? Kuya Emilio, may diferensya ata siya sa utak kaya hindi niyo na po siya dapat pinapatulan. Nauunawaan ko po ang galit ninyo. Pero tingnan mo, ikaw po magiging masama sa mata ng mga tao. Lalo na po, matanda na po siya. Nagpaawat naman sa akin si Kuya Emilio at sa sobrang inis, iniwan niya ang matandang babae doon. Sumama din ako sa kanya. Pagdating namin sa mansyon, nagtaka si Jason kung saan kami galing. Dumiretso si Kuya Emilio sa loob, kaya ako na ang nagpaliwanag kay Jason. Gusto niya nga palayasin si Aling Bena. Kaya lang itong matanda, parang wala naman sa katinoan eh. Ano? Pinatuloy niyo yung matandang yun? Nako, kawawa naman si Aling Bena. Kakilala mo ba talaga ang matandang yun? Oo, kilala ko siya at alam kong hindi siya aswang. Paano mo naman mapapaniwala si Kuya Emilio na hindi siya aswang? Ang totoo niyan, kahit ako iniisip ko na aswang si Aling Bena eh. May sakit na nga ang matanda, tinatawag niyo pang aswang. Kausapin natin sina Kuya Emilio at Ate Andy. Ako nang magpapaliwanag sa kanila ng lahat. Sige. Pinuntahan namin ang mag-asawa sa kanilang silid na todo bantay sa kanilang anak. Seryoso silang kinausap ni Jason tungkol sa pagkatao ni Aling Bena. Nakikinig lamang ako dahil hindi ko naman lubusang kilala ang matandang yon.
Ang totoo po niyan, alam ko talaga na hindi siya aswang. Naaawa ko kay Aling Bena. Wala ng pamilyang matandang yun. Kaya siya binigyan ng lupa ng mag-asawa dahil naawa din sila dun sa matanda. Hindi pa siya baliw nun pero simula nang mawala ang kanyang apo, doon na nagsimula magbago ang mga kilos at pananalita niya. Ano bang nangyari sa apo niya? Ang balita ko, kinain raw ng aswang ang kanyang apo, kaya siya nasiraan ng bait. Nagsisi siya dahil hindi niya na naprotektahan yung bata na kaedad lang din ni Tata. Pareho din silang lalaki. Kaya ata nang makita niya si Tata, halos yakapin niya ang anak niyo dahil naaalala niya sa kanyang apo niya. Kung ganon, nagkamali ka ng hinala sa kanya, Emelio. Hindi din naman kasi mapigilan na hindi ako maghinala. Mabait po yung si Aling Bena noon. Kasabay lang ata nang nagkasakit ang mag-asawang amo namin noon saka rin kinain ng aswang ang kanyang apo. Kauhawa naman pala siya. Kaya pala. Ganun na lang ang iyak niya kanina. May pinaguhugutan pala siya ng sakit. At kaya pala, palaging mukhang bibig ang aswang. Dahil nagkaroon pala siya ng hindi magandang karanasan sa halimaw na yun. Ano na ang plano mo, Emelio? Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ang gusto ko lang ay malayo sa kapamakan ng aking anak. Huwag po kayo mag-alala. Ginagawa ko pong aking makakaya para lang protektahan kayo gabi-gabi. Hindi ko rin po hahayaan na mapahamak si Tata. Naging panatag ang loob ng mag-asawa dahil sa sinabi ni Jason. Pagkaumaga, niyaya ako ni Kuya Emilio na pumunta sa sakahan. Ako lang ang palagi niyang dinadala at si Jason ang pinagkakatiwalaan niya sa kanyang mag-ina. Nanguha kami ng mga hinog na kamatis, pero may nakita kaming bangkay ng tao doon na lasog-lasog ang katawan. Anak nang, ano gagawin natin dito? Sasabihin ulit natin sa barangay. Kailangan nilang maaksyonan ng pangyayaring to. Mahirap na po, Kuya Emilio. Baka madiin kayo sa pangyayari. Kayo lang naman po ang pumunta dito sa sakahan. Kadalasan ng mga nabibiktima ng aswang ay dito niya dinadala. Matalino talaga. Alam niyang hindi mataong lugar na to at malaya siyang maubos sa katawan ng taong nabibiktima niya. Tignan mo, halos inubos itong ngat-ngatin ng tiyan at laman loob ng taong yan. Inuudnahin po ang bangkay. Mga ilang araw na yata yung nandito eh. Pero hindi pa tayo pwedeng umuwi. Ubusin natin ang mga hinog na kamatis dahil darating ang mga mamimili bukas. Anjali, pasensya ka na ha. Imbis na kasambahay lang ang trabaho mo, sinasama pa kita dito sa sakahan. Ay, ano ba naman ho kayo? Ayos lang po, no? Gusto ko po ang ginagawa ko, Kuya Emilio. Ginabi kami ng uwi galing sa sakahan ng araw na yon. Nagmadali kami sa pagkilos dahil biglang kinakabahan si Kuya Emilio sa hindi maipaliwanag na dahilan. Bilisan mo maglakad, Anjali. Sobrang lakas talaga ng kabog ng dibdib ko. Baka may masamang mangyari sa pamilya ko. Opo, natatakot nga po ako dahil baka biglang magpakita ang aswang sa atin eh. Meron naman akong itak kaya hindi ako natatakot sa aswang niya. Sandali, Kuya Emilio. May nararamdaman po akong yapak na sumusunod sa atin. Sandali, iilawan ko ang bandang likuran natin. Biglang inilawan ni Kuya Emilio ang likuran namin at may nakita kaming halimaw. Hindi nga ako nagkamali na lumalabas talaga ito kung gabi. Dahan-dahan kong pinasok ang aking kamay sa loob ng bulsa ko kung saan may laman na asin. Nanginginig ang kamay ni Kuya Emilio habang hawak ang flashlight. Iyan na ba ang aswang nalakaw? Maitim at manipis ang katawan na may mahabang kuko. Isa nga siyang halimaw. Hindi ko rin pa alam kung yan ba talaga ang halimaw. Pero, hindi naman po kaduda-duda. Yan na ata ang sinasabi nila, aswang nalakaw. Humanda ka. Mukhang gutom na ang halimaw habang nakatingin sa atin. Oo nga po eh. Naglalaway na po siya. Sa likuran ka lang, Kuya Emilio. Ako na pong bahala sa kanya. Ha? Ikaw?
Mabilis na tumakbo ang aswang upang sumalakay sa akin. Dinukot ko ang asin na nasa loob ng aking bulsa at sinabo yun sa aswang. Hindi ata niya napaghandaan ang pagsaboy ko. Kaya nasapul ko ito sa mukha. Napaatras ang halimaw habang hinahaplos ang pisngi niya. Tumakbo na tayo! Bilisan na po natin! Baka po muling bumalik ang halimaw na yun at lapain tayo dahil sa tinaktan natin siya. Saan naman galing ang asin mo? Nagbabaon po talaga ako niyan para kung sakali pong may aswang. Noon pa man, maingay na sa amin ang aswang na palaging nambibiktima. Kaya hindi ko po tinatanggalan ng asin ang bulsa ko. Mapaaraw man po o gabi. Mabuti na lang talaga, Angeli. Malapit na rin naman na po tayo sa bahay. Masyado kasi tayo nalibang sa pagkuha ng mga kamatis kaya hindi natin namamalayan na hapon na pala. Di bali na po. Ang mahalaga, makauwi po tayo ng buhay sa pamilya mo. Nakarating naman kami ng ligtas sa mansyon at hindi na naghabol pa ang aswang. Pareho kaming hinihingal at pinagpapawisan sa sobrang pagtakbo. Ngunit hindi namin inaasahan na madatnan namin ang mag-ina na nakahandusay sa sahig, walang malay at sugatan. Ang mag-ina ko! Diyos ko! Ano nangyari sa kanila? Dali! Pagtulungan po natin silang buhatin at ilagay sa sopa. Gagamutin ko rin po ang mga sugat. Ako na gagamot sa kanila. Angeli, hanapin mo si Jason at tanungin mo siya kung bakit hindi niya pinotektahan ng pamilya ko. Opo, saglit lang po. Babalik po ako agad kapag nakita ko po si Jason. Oo, sige. Dali-dali akong lumabas ng mansyon para hanapin si Jason. Ngunit may nakita akong katawan na nakabulagta sa may garden. Kaagad akong lumapit. Si Jason ngayon, duguan at sugatan. Katabi ang kanyang itak. Jason! Ano nangyari sa inyo? Ang halimaw! Ang halimaw! Angeli! Mabuti pa. Aalalayan kita makapasok sa loob ng mansyon. Gagamutin na rin kita. Doon kasama nila Ate Anding at Tata. Ano bang nangyari sa kanila? Aray ko! Ang sakit talaga ng katawan ko. Ang sakit ng mga sugat ko. Ayos lang yan. Mabuti na lang at sugat lang ang natamo mo. Ang mag-ina ron, walang malay eh. Sana lang maging maayos silang dalawa. Halika na. Nasa labas ako kanina ng gate na makita kong halimaw na aswang papasok mula sa likod. Hinabol ko yun. Kaya lang bigla niya akong inatake. Sinubukan kong protektahan ng mag-ina pero malakas ang aswang. Huwag ka na magpaliwanag. Sapat na ang sugat mo bilang patunay na pinotektahan mo sila. Nang makita ni Kuya Emilio ang sugat ni Jason, kaagad din itong naawa. Bigla namang nagising ang mag-ina at nagsumbong na sinalakay at tinangkaan sila ng halimaw. Nagulat rin sila nang makita ang kalagayan ni Jason. Nang matapos ko siyang gamutin, nag-usap kami. Kami nga kanina, nakasalubong rin namin ang aswang na lakaw. Mabuti na lang at may asin na dala si Angeli. Kung wala, baka namatay na kaming dalawa. Ang pangit ng halimaw. Maitim. Mapayat tapos nanipis ang katawan. Mapayat nga siya, pero kakaibang lakas at bilis niya. Hindi natin kayang labanan ng halimaw na yun. Kung ako sa inyo, mas mabuti pang bumalik kayo ng Maynila. Isipin niyo po ang kaligtasan ng inyong anak. Oo nga naman, Emelio. Bumalik na lang tayo sa Maynila. Iwanan natin ang bahay na ito. Wala na akong trabaho dun sa Maynila. Ikaw na lang ang may trabaho. Mas mahal ang gastos doon kesa dito. Isa pa, nandito si Angeli. Napapadali ang lahat dahil sa tulong niya. Ang mabuti pa po, magpapahinga na po ako. Marami pa po kasi akong gagawin bukas. Oo, sige. Mag-iingat ka, Jason, ha? Huwag ka nang lumabas ulit sa kubo mo gayong may sugat ka. Opo. Umalis na si Jason. Kaya inalalayan ko si Tata para ihatid sa kwarto nila.
Si Kuya Emilio naman, ang inalalayan niya ay si Ate Anding. Humiga na sila sa may kama nang biglang nasilayan ko ang anino na tila naglalakad papalapit kay Kuya Emilio. Kuya Emilio, may naglalakad na anino. Papunta sa kinaroroonan mo. Oo nga. Hindi. Anong gagawin niya sa akin? Parang pumapasok siya sa katawan ko. Diyos ko! Totoo nga sinabi ng matandang lalaki na nakakausap mo. May kakayahan nga ang anino na pasukin ang katawan ng tao. Hindi. Anding, tulungan mo ako! Angeli, gumawa ka ng paraan kung paano mo matutulungan ang Kuya Emilio mo. Sa wakas, magagamit ko na rin ang katawan ni Emilio. Humanda kayo sa aking bagina. Papatayin ko ang anak mo at wala kayong magagawa para pigilan ako. Hindi! Kinokontrol ng anino na yun ang katawan ni Kuya Emilio! Akin ang anak mo. Kailangan ko si Tata. Huwag magdalawan ang anak ko! Bitawan mo si Tata! Tay, anak niyo po ako. Pakiusap, wag niyo ako sasaktan. Nanlilisik ang mga mata ni Kuya Emilio habang hinihila si Tata. Tinulungan ko si Ate Anding na pigilan si Kuya Emilio. Malakas na sinuntok ni Kuya Emilio ang kanyang asawa. Tumingin siya sa akin at buong lakas akong itinulak. Nabangga ako sa may pintuan hanggang sa naalala ko ang libro na naiwan sa akin ni Tia. Kinuha ko yun sa kwarto ko at bumalik ako kaagad sa kwarto nila. Nadatnan kong buhat na ni Kuya Emilio si Tata habang si Ate Anding ay sinasakal niya. Kaagad kong binasa ang ritual na nakasulat doon sa libro na pampataboy ng masamang nilalang at doon lang lumabas ang anino. Si Kuya Emilio! Hindi si tatay yun. Gusto niya akong kunin para ibigay sa kanilang Diyos. Nandito lang ako, Tata, ha? Hindi ka nila makukuha. Kung sino man ang nilalang na yon, hindi siya magtatagumpay na makuha ka at maibigay kung kanino man. Ang galing naman ng librong binabasa mo. Nailigtas mo kami ng anak ko at napaalis mo pa ang anino sa katawan ni Emilio. Hindi naman po akin ang libro na to. Iniwan lang po to ng tiyahin ko sa akin na isang albularya. Kahit saan man po ako magpunta, dala-dala ko po ang bagay na to. Ang sabi kasi niya sa akin, magagamit ko daw po yan pang araw-araw sa buhay. Mabuti naman at may ganyan ka. Ang sakit ng ulo ko. Ano nangyayari? Sinaniban ka ng anino at sinaktan mo kami. Mabuti na lang at nagawang itaboy ni Angeli ang anino dahil kung hindi, baka napatay mo na kami ng anak mo. Pinaliwanag namin kay Kuya Emilio ang nangyari. Ngunit biglang bumalik si Jason. Sinabi ko rin sa kanya ang lahat, pero hindi ito umimik. Ang akala ko ba nagpapahinga ka na, ha, Jason? Hindi kasi ako makatulog. Narinig ko yung sigaw niyo kanina kaya pinilit ko makabalik ulit dito sa loob ng mansyon. Ginamit ko yung isang susi na binigay sa akin ng mag-asawa noon. Yung halimaw na aswang na lakaw, pumasok sa katawan ni Emilio sa pamamagitan ng kanyang anino. Muntik na kaming mapatay. Nakuha na sana niya si Tata. Kaya lang may libro na ginamit si Angeli kaya naitaboy niya ang nilalang. Ano? Nangalam ka? Ha? Oo! Kailangan ko silang tulungan. Hindi ako papayag na makuha nila si Tata. Teka, bakit parang nagagalit ka? Hindi ba dapat matuwa ka dahil iniligtas ko sila? Oo, natutuwa ako. Kaya lang maaari ka madamay sa ginagawa mo. Ang mabuti niyo pong gawin, Ate Anding, ay lisanin itong bayat, bumalik na kayo sa Maynila. Hindi sa lahat ng oras maaasahan niyo si Angeli para iligtas kayo. Ako nga na isang lalaki hirap na labanan ng aswang. Gustuhin ko mang bumalik sa Maynila pero ayaw ni Emilio. Tsaka hindi naman gumagamit ng lakas si Angeli. Kaya niyang itaboy ang masamang nilalang habang nagbabasa lang ng libro. Libro? Ano namang libro?
Libro. Libro na binigay sa akin ni Tia bago siya namatay. Ito oh. Pinakita ko sa kanya ang libro. Pero isang masamang tingin ang ipinukol sa akin ni Jason. Hindi ko nauunawaan kung bakit parang hindi siya masaya na nakaligtas ang pamilya. Ang mabuti pa, bumalik na kayo sa kwarto nyo. Magpapahinga na kami ng Kuya Emelio nyo. Tara na, Anjali. Jason, bakit parang galit ka ata? May kasalanan ba akong nagawa sa'yo, ha? Wala naman. Alam mo, mas maigi na huwag ka nalang makialam sa nangyayari. Ikakapahamak mo ang bagay na yan eh. Tsaka yung libro na iniwan ng tiya mo, mga manggagamot lang ang pwedeng humawak niyan at hindi ikaw. Kaya ka sinusundan ng masasamang nilalang dahil dala-dala mo palang libro ng tiyahin mo. Teka, hindi ko gusto ang tono ng pananalita mo ah. Parang ako pang masama sa nangyayari ngayon. Diba nga dapat maging masaya ka dahil iligtas ko sila ha? Paano naman? Masyado kang nangihimasok sa buhay nila. Hindi na rin ako natutuwa sa ginagawa mo ha. Hindi na ako nakaimik nang tinalikuran ako ni Jason. Pagka umaga noon, naisipan kong kausapin si Ate Anding para magtawag ng albularyo. Alam ko na yun lang ang makakatulong sa kanila para mataboy ang masamang nilalang na palaging umaaligid sa mansyon. Kumpleto kaming lahat habang nakaupo sa harap ng hapagkainan. Ang albularyo lang po ang makakatulong sa inyo. May kakayanan silang mataboy ang masamang nilalang at mapaslang. Saan naman tayo maghahanap ng albularyo? Magtatanong na lang ako sa mga tao dito sa baryo kung may kakilala silang albularyo. Opo, gagawa din po ako ng paraan para makahanap ng albularyo. Hindi na ako makakapayag na muling pasukin ng halimaw ang katawan ko para gamitin ako na masaktan kayong dalawa. Ang pinagtataka ko lang ay kung anong dahilan ng aswang kung bakit gusto niyang makuha ang anak natin. Tay, nananaginip po ko na inaalay ako ng aswang sa isang pangit na anino tapos merong malalaking apoy sa harapan ko. Kung ano man yung panaginip mo, hindi yan mangyayari, ha? Tapos na akong kumain. Oh, ikaw ba anak? Tapos ka na rin ba? Opo, inay. Sasama na lang po ako sa inyo sa kwarto. Natatakot po kasi ako na baka bumalik yung anino. Sabay-sabay na tayong aakyat. Jason, ubusin niyo na tong natirang pagkain ha. Opo. Saka nga pala, Anjali, tulungan niyo akong maghanap ng albularyo ni Jason. Kailangan ko kayo ngayon. Opo. Nang makaalis na ang mga ito, buong lakas na hinila ni Jason ang kamay ko papunta sa labas. Ramdam ko ang galit niya kung paano niya pigain ang aking kamay. Ano ba? Bitawan mo nga ako. Hindi ba sinabihan na kitang huwag kang makialam ha? At bakit? Bakit parang ayaw mo atang magtawag sila ng albularyo? Umamin ka nga sa akin. Totoo bang wala kang alam sa nangyayari? O nagpapanggap ka lang na may pakialam sa kanila? Wala ka na dun. Kapag sinabi kong hindi ka makikialam, yun ang gagawin mo. Huwag mong hintayin na mainis ako sa'yo. Pinigilan ko lang ang sarili ko na hindi ka masaktan, Anjali. Ano? Gusto mo akong saktan? Panghuli na to ha. Kapag nangalam ka pa ulit, malalagot ka na sa akin. Naguluhan ako ng mga oras na yon. Nagkaroon ako ng hindi magandang kutob sa pinapakitang ugali ni Jason. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin sa mga amo ko ang lahat o manahimik na lang. Malakas ang kutob ko na may alam talaga si Jason sa nangyayari. Pagkahapon, nasa bakuran kami ni Ate Anding. Naisip ko na dapat nilang malaman na hindi natutuwa si Jason sa lahat ng tulong ko sa kanila. Ha? Anong sabi mo? Nagagalit si Jason sa ginawa mong pagtulong sa amin? Eh, bakit naman daw? Ang sabi niya, huwag na raw po akong makialam. Pero,
Hindi pag-aalala ang tono ng pananalita niya eh. Parang may tinatago po talaga siya. Hindi ko siya sinisiraan. Kundi gusto ko lang pong mag-ingat kayo sa pagtitiwala sa kanya. Minsan na rin siyang nagbuwis ng buhay para matulungan kami ng anak ko. Kaya imposibleng traitor siya. Basta po, kaunting ingat lang po ah. Mukhang seryoso at ang pinag-uusapan ninyo. Kailangan nyo ba ng albularya? May karanasan ako dyan. Ikaw na naman? Paano ka nakapasok dito sa bakuran namin? Nakabukas ang gate kaya nakapasok ako. Pasensya na talaga sa ginawa ko noong nakaraan. Teka, parang normal na po kayong magsalita ngayon ah. Samantalang noong nakaraan, parang nasisiraan nga po kayo ng bait eh. Kung kailangan ninyo ng tulong ko, sabihin nyo lang sa akin. Kailangan namin ng tulong ng albularya at hindi ang tulong mo. Sige na, Anjali. Magpapahinga na ako. Ay, mas lalo akong na-stress dahil sa mga nangyayari. Dahil nandito na naman si Aling Berna. Aling Bena, saan ko po matatagpuan ng albularya? Pumunta ka sa bahay kung gusto mong malaman. Mahirap na, baka may makakita sa atin. Kaagad na rin siyang umalis, kaya sinundan ko naman ang matandang babae. Sumunod ako hanggang sa kanyang bahay at dun nga kami nakapag-usap ng masinsinan. Naniniwala ka ba sa sinabi ko na isa akong albularya? Hindi po. Pero tiyak ko po na may kilala po kayong albularya. Sabihin niyo na po sa akin. Saan ko po siya matatagpuan? Naawa na po talaga ako sa pamilya nila eh. Pinapasok na po ng anino ang katawan ni Kuya Emilio para lang po makuha si Tata at mapatay ang asawa niya. Isa akong albularya, Anjali. Po? Ang pakay ng aswang na lakaw ay ang batang si Tata. Gusto niyang makuha ang bata upang gamitin ito bilang bagong sisidla ng kanyang kaluluwa. Paano niyo po alam lahat ng bagay na yan? Dahil isa nga akong albularya, kilala ko ang mga aswang na nakapaligid sa atin. Si Rodi at si Jason. Nagpapanggap silang tumutulong para tuluyang makuha si Tata. Huwag nga po kayong mag-imbento ng kwento. Alam ko po na ulyanin kayo at kung ano-ano lang ang... Totoo ang sinasabi ko. Malakas din ang aking kutob na silang pumatay sa apo kong lalaki. Ginamit rin yata nilang katawan ng apo ko bilang sisidla ng kaluluwa ng lakaw. Pero mukhang hindi sila nagtagumpay. Kilala ko po si Jason. Hindi mo siya kilala. Matapos na mamatay ang apo ko, madalang na akong pumupunta sa bahay ng mag-asawa. Kada gabi na lang dahil nararamdaman ko na may tinatago si Jason. Isang gabi na dumalaw ako sa bahay ng mag-asawa ay narinig ko silang sumisigaw, humihingi ng tulong sa itaas. Tapos po, ano pong nangyari? Inuna kong tignan si Jason sa kanyang kubo pero wala siya doon. Maingat akong umakyat sa ikalawang palapag para makita kung napaano sila. Kitang-kita ko, pinakain sila ng halimaw. Nang matapos na si Jason na patayin ng dalawang matanda, nagpalit-anyo siya bilang tao at doon ko siya nakilala. Nakita niya ako kaya nagpanggap akong nasiraan ng bait simula nung gabing yun. Eh bakit hindi niyo po agad sinabi? Isa naman kayong albularya kaya malalabanan niyo po siya. Kaya nga namatay ang apo ko dahil wala na akong kakayahan na protektahan siya. Hindi ko na rin kaya gamitin ang aking pagka-albularya para lang labanan si Jason. Mahina na ako. Mahina. Kung ganun, kaya pala siya nagagalit sa akin. Dahil siya ang may gusto na mapatay ang pamilya. Hanggang sa nalaman ko, kaya niya pinatay ang mag-asawa ay para masolo niyang bahay. Inakala niyang totoong nasisiraan ako ng bait kaya buhay pa ako hanggang ngayon. Mahirap magpanggap pero pinipilit kong pangatawanan na isa kong ulyanin
para mabulgar ang pagkatao niya. Kailangan tong malaman ng mag-asawa. Tama ka. Pero kahit malaman pa nila, kung walang desididong mapatay ang aswang, ay magiging wala lang din ang lahat. Ako? Gusto kong mapatay ang aswang na lakaw na yan. Kung ganon, sabi mo sa akin kung kailang kahanda. Maibibigay akong punyal sa'yo laban sa kanila ni Rodi. Nagkaroon kami ng usapan ni Aling Bena kung kailan ko susugurin ang aswang. Gusto ko silang mapatay para maligtas si Tata. Bukas ng gabi, kapag sasapit ang kabilugan ng buwan, yun ang aking pag-atake. Bumalik ako sa bahay upang sana ipaalam sa mag-asawa ang nalaman ko. Pero nandun din si Jason, kaya hindi ako makapormang makapagkwento sa kanila. Sa ka ba nanggaling? Nag-aalala kami sa'yo dito eh. Bakit ka naman nag-aalala? Hindi ba nga galit ka sa akin? Kung ano man ang tampuhan nyo, ay sana maayos nyo yan. Hindi kami sanay na pagmasdan kayong nagtatalo. Ano ba kasi ang pinagbulan ng tampuhan nyo? Wala po, Ate Andy. Kami na lang ni Angeli ang mag-uusap. Oo nga po. Nakahanap ka na ba ng albularyo, Angeli? Naku, hindi po eh. Wala namang albularing nakatira dito sa atin eh. Hayaan mo na. Tatawag lang ako sa kabilang bayan. Maghahanap ako ng paraan kung paano tayo makakakita ng albularyo. Angeli, samahan mo nga muna ako sa itaas. Magpapahilot lang sana ako sa'yo. Ah, sige po. Galit ang mga mata ni Jason habang nakatitig sa akin. Pero hindi ko na lang pinansin yon. Nang makarating na kami sa taas, kinausap ko si Ate Andeng na huwag magtiwala kay Jason. Pero hindi ko sinabi ang tunay kong dahilan. Tumango naman ang babae sa akin at nakiusap na tulungan ko silang makahanap ng albularyo. Inilihim ko rin sa kanya ang pasya ko na bukas ng gabi, sasalakayin ko ang aswang na lakaw. Hanggang dumating na ang gabing pinakahihintay ko. Tumakas ako sa mansyon upang pumunta sa bahay ng matandang babae para makuha ang punyal. Sana'y matalo mo ang aswang na lakaw. Kapag mapatay mo siya, magiging tahimik na ulit ang baryo natin. Opo, sisikapin ko pong mapatay siya. Kailangan ng tuldukan ng kanyang kasamaan. Naniniwala na ako na si Jason nga talaga ang aswang na lakaw. Walang iba, Angeli. Ikaw na lang ang pag-asa ng pamilya para mailigtas ang kanilang anak. Hindi niya po mapapatay si Tata. Hindi yan mangyayari sa bata. Kung ano man ang nangyari sa apo ninyo. Sana nga talaga. Mag-ingat ka. Oh, ito nga palang langis. Isaboy mo yan sa aswang tapos magdala ka rin ng posporo. Kakailanganin mo ito para sindihan ang kanilang katawan. Opo, maraming salamat po talaga. Oh, kailangan ko na pong umalis. Bago pa may magawa si Jason sa pamilya nila. Umalis na ako ng gabing yun sa bahay ni Aling Bena. Hinanda ko ang punyal habang naglalakad papasok sa kubo ni Jason. Ngunit wala na ang lalaki doon. Kaagad akong tumakbo papasok na mansyon dahil sa labis na pag-aalala. Hindi ko alam kung saan ako nakakuha ng lakas ng loob upang harapin ang aswang na lakaw. Dumiretso ako sa kwarto ng mag-asawa at nadatnan ko silang parehong sugatan at nakatali. Hinanap ko kaagad si Tata, ngunit wala na doon ang bata. Tulungan mo kami, Angeli! Nasaan po si Tata? Dinala niya ang anak ko papunta doon sa kagubatan kanina. Nasundan ko pang halimaw pero hinuli niya ako at bumalik dito. Doon sila duman sa likod ng bahay. Ang sabi niya, kapag natapos na raw ang pakay niya kay Tata, papatayin niya kami mag-asawa pati ikaw. Si Jason! Si Jason ang halimaw na yun! Papakawalan ko muna kayo dito. Hanapin ko sila doon sa kagubatan.
Iligtas mo ang anak namin, Angeli! Para mo ng awa! Ililigtas ko po talaga siya. Gagamitin ko ang aking buong lakas para mabawi ang anak ninyo sa halimaw na yon. Ano bang meron sa'yo? Bakit ang lakas ng loob mong labanan ng halimaw? Hindi ko din po alam eh. Basta ang alam ko lang ay dapat ko pong mapatay ang aswang para hindi na sila magtagumpay sa kanilang plano. Kaagad ko silang pinakawalan at iniwan dun sa mansyon. Mabilis kong tinahak ang daan papunta sa kagubatan. Hanggang sa kalayuan pa lang ako, naamoy ko na kaagad ang usok ng apoy. Alam kong malapit na ako sa kanilang kinaroroonan, kaya mas lalo pa akong nagbadali. Makalipas ang ilang minuto, nakarating ako sa kanila. Nadatnan ko silang naghahanda sa pagsasalin ng kaluluwa. Si Mang Rodi ay nakaluhod habang nagsasagawa ng ritual. Habang si Jason naman ay anyong halimaw at tila may lumalabas na usok sa kanyang katawan. Itigil niyo yan! At harapin ninyo ako! Angeli, ikaw? Nagpapatawa ka at babae ka. Bibigyan ka namin ng pagkakataon na umalis para maligtas ang buhay mo. Umalis ka na at kailangan ko matapos ang ritual. Nandito ako para pigilan kayong dalawa! At sino ka sa tingin mo? Anong magagawa mo para pigilan kami? Umalis ka na hanggat hindi pa nagbabago ang isip ko. Mga hayop kayo! Mga halimaw! Ito ang para sa inyo! Sinabuyan ko si Mang Rodi ng langis, kaya mabilis na nag-anyong aswang na lakawang matanda. Kagaya rin ni Jason ang kanyang wangis. Mapayat, matangkad, at matutulis ang kuko habang naglalaway na nakatingin sa akin. Tumakbo ako upang salakayin sila ng punyal, pero mabilis umilag ang mga ito. Si Tata, walang malay na nakahiga sa lupa. Ang tigas talaga ng ulo mo. Balak pa sana kitang gawing reyna ng mga lakaw. Kahit kailan, hindi mo ako magiging reyna! Kung ganun, edi papatayin na lang kita. Huwag na nating patagalin to. Hanggang alas 11 lang ng gabi ang paglabas ng bilog ng buwan. Kaya kailangan matapos natin kaagad ang ritual. Mag-ritual na kay Lolo at ako nangaharap sa kanya. Bumalik sa pagluhod ng matandang lalaki na aswang at sumambit ng mga salita. Tumalon ako para sabuyan siya ng langis. Ngunit sinalo ni Jason ang langis na sinaboy ko. Siya ang natamaan sa dibdib. Nakita ko ang pagsunog ng dibdib niya at tumuusok yon. Hayop kang babae ka! Mas hayop ka! Inuto mo kaming lahat! Hindi matutuloy ang ritual at hindi makakalipat ng kaluluwa mo sa katawan ng batang to! Napupusuan kita kaya ayaw sana kitang saktan. Pero dahil sa ginawa mo, kakainin na kita. Hindi ako natatakot sa iyo, aswang ka! Matapang ka porket may punyal ka na, Albularia. Puisit na alimbay na yun. Naisahan niya ako. Alam ko na sa kanya galing ang punyal mo. Oo, naisahan ka niya dahil uto-uto ka! Mabilis na sumalakay si Jason sa kinaroroonan ko, kaya nakalmot niya ako sa balikat. Tinarakan ko siya ng punyal, ngunit konting sugat lang ang nagawa ko sa kanya, banda sa braso nito. Dinilaan niya ang itim na dugong lumalabas sa kanyang sugat at ngumisi sa akin. Titiyak ko na kung anong kahantungan ng iyong buhay kapag hindi kita pinatay. At kung ano man yun, wala ka na doon! Kailangan kitang patayin! Ang lakas naman ng loob mong babae ka. Talagang malakas ang loob ko! Huwag ka muna magparamdam ngayon! Pakiusap! Tantanan mo muna ako! Binubulungan ka na naman ba ng hangin? Mukhang hindi ako mahihirapan na patayin ka lalo na't hindi ka makapag-focus sa pakikipaglaban sa akin. Muli siyang umatake sa akin, pero mabilis akong umilag.
Nakita kong tumayo si Mang Rodi at binabasa ang panghuling ritual para matuloy na ang paglilipat ng kaluluwa sa may bata. Bago pa man matapos ni Mang Rodi ang kanyang pagbigkas, mabilis akong lumapit sa kanya at tinarakan siya ng punyal sa tiyan at dibdib. Ano ka ngayon, ha? Traidor ka! Apo mo pala ang halimaw na to! Matutuloy ang ritual at mabubuhay ako ni Jason. Yan ang akala mo. Hindi na! Bitawan mo ang braso ko! Magbabayad ka sa ginawa mo sa lolo ko! Papatayin ko kayong dalawa! Ang mga katulad nyo ay wala nang karapatang mabuhay pa sa mundong to! Paulit-ulit akong kinalmot ni Jason sa braso at likod. Pero mahigpit kong hinawakan ng punyal. Naghahanap ako ng butas kung paano ko siya masasaksa. Umarte akong nanghihina. At nang naglalakad na siya papunta sa akin, doon na ako mabilis kumilos at sinaksak siya sa dibdib. Hindi! Hindi ka kasi naniniwala na papatayin kita eh! Ano ka ngayon, ha? Wala kang silbi! Ayan ang aswang! Tignan nyo! Sugurin at patayin nyo ang mga halimaw na yan! Hindi lang pala ako makakapatay sa inyo, kundi pati ang buong baryo! Kaya wala na kayong kawala! Ngayon na, mga kasama! Patayin niyo na ang mga aswang! Binunot ko ang punyal sa dibdib ni Jason at lumayo ako sa kanila. Hinayaan ko na ang mga tao na ang papatay sa kanila. Kaagad akong lumapit kay Tata na wala pa ring malay. Binuhat ng mag-asawa ang kanilang anak at inalis doon sa kagubatan. Sumunod ako sa kanila sa pagbalik sa mansyon para magamot kaagad ang bata. Sa awa ng Diyos, nagising si Tata. Nasaan po ako? Anak, nandito ka na sa bahay. Ligtas ka na. Ligtas na tayo. Patawarin mo kami ng tatay mo kung hindi ka namin nagawang protektahan sa aswang na yun. Nasaan po ang mga aswang? Tata, huwag mo nang alalahanin ang mga aswang, ha? Nasaksak ko na sila at dumating ang mga taga-baryo para tumulong. Sigurado ako na patay na sila ngayon. Kung ganun, wala nang kukuha sa akin. Oo, wala na. Anjali, habang buhay ko itong tatanawin na isang malaking utang na loob. Maraming salamat sa nagawa mo para sa pamilya ko. Ako, ayos lang po yun. Sobrang nagpapasalamat ang pamilya sa akin. Sumapit ang umaga. Bumalik ako sa bahay ni Aling Bena. Naikwento niya sa akin ang nangyari kagabi sa kagubatan pagkatapos naming umalis. Siya ang nagsunog sa katawan ng mga lakaw para tuluyan na silang hindi makabalik. Muli na namang umihip ang malakas na hangin at parang may bumubulong sa akin. Alam ko kung bakit ka nagkakaganyan. Ikaw, Anjali, ay may kapalarang maging albularya kagaya ng tiya mo. Ang nagpaparamdam sa'yo ay ang iyong gabay. Swerte ka nga lang at hindi ka nagkaroon ng sakit para lang tanggapin mo ang iyong kapalaran. Ako po? Magiging albularya? Oo, pero nasa sa iyo yan kung tatanggapin mo ba ngayon ang iyong kapalaran. Nako, hindi ko po alam kung handa po ako sa ganyang bagay eh. Kung kailan ka handa, saka kita babasbasan. Hindi mo matatakasan ang iyong kapalaran. Ikaw ang maaasahan ng baryong ito sa lahat ng bagay, lalo na sa mga masasamang nilalang. Hayaan niyo po. Babalik na lang po ako dito kung gusto ko nang tanggapin ng lahat. Ito nga po pala ang punyal ninyo.
Para sa iyo ang punyal na yan. Alagaan mo yan dahil kahit anong halimaw o aswang ang makakalaban mo, magagawa mo silang patayin gamit ang bagay na yan. Masaya akong tinanggap ang punyal na yon. Pakiramdam ko nang dahil sa punyal, kaya ako may lakas ng loob na sumaksak at pumatay ng aswang. Hindi ako pinapatulog ng boses. Madalas rin akong nagkakaroon ng panaginip tungkol sa mga babaylan. Yun ang nagtulak sa akin na tanggapin ang pagiging albularya. Binasbasan ako ni Aling Bena. At hindi ko inaasahan na minahal ko na lang bigla ang propesyon ko. Yun ang magligtas at manggamot ng mga taong hindi kayang gamutin ng doktor. Marami atang mga tayo para magpagamot sa'yo, Angeli. Kaya nga po eh. Alam niyo po, sobra po talaga akong natutuwa sa nangyayari ngayon. Isipin niyo po yun. Kaya ko palang magpagaling ng mga tao. Kaya nga. Tsaka nga pala, nakausap ko na si Aling Bena. Humingi na ako ng tawad sa ginawa kong paratang sa kanya. Mabuti naman po kung ganun. Angeli, ito na pala ang unahin mong gamutin, no? Ang taas ng lagnat. Sige po, Kuya Emilio. Taglit lang po Oo, sige. Asikasuhin ko lang yung mga ibang taong dumating para magpagamot, ha? Naging katuwang ko ang pamilya sa panggagamot. Mas lalo pang lumalim ang pinagsamahan namin. Hanggang sa maging pamilya na rin ang turing nila sa akin. Sa kasalukuyan, binata na si Tata. Nag-aaral na siya sa kolehiyo. At ako naman ay meron ng sariling pamilya. Nagtutulungan at nagkakaisa kami sa baryo para sa ikauunlad ng aming lugar. Marami na akong nadayuhan upang kumitil ng buhay na masasamang aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat at more power sa inyong channel.